Bago nga tuig, bago nga kinabuhi na ihahatag kaamon at amon bago nga balay dinhi ha barangay Talinhugon, Dagami, Leyte. Sa wakas nakapagpatayo na kami ng sariling bahay na kung saan ay bagong kinabukasan, bagong pakikibaka sa buhay at bagong pakikipagsapalaran. At teka, bago yun, balikan natin yung una naming ginawa. Ito nga po pala, nag-order kami ng isang truck na bato at itong area na to ang tutukuran ng aming mga pundasyon. Pundasyon na kung saan habang buhay naming dadalhin at dito na rin kami tatanda, lalaki ang pamilya, magkakaapo at bumili kami dito ng 200 na 10mm na bakal, 200 na 12mm na bakal at 100 pieces na semento. At matatagpuan ito dito sa Talinhugon at itong buhangin pinunta muna dito sa gilid para hindi makaistorbo sa mga dumadaan. At ito ang aming mga manggagawa. Nagpa-file na sila ng steel bar para sa matibay na pundasyon. At ang pundasyon nga po pala namin ay para sa 2-story na bahay na, pero bungalow lang muna ang aming gagawin. Preparation lang para sa susunod na pag-extend. At sa part na to pinaputol na namin yung mga kahoy na pwede makaharang sa pagtatayuan ng bahay. At sa puntong ito, pagkatapos ng isang linggo, nakatayo na ang 9 na poste na aming bagong tahanan. At kung mapapansin ninyo, may tie beam siya. Yung tie beam, yung maglalak ng mga haligi para sa matitibay na pundasyon. At para may ambag tayo, tumulong na tayo na maging labor ng ating mga trabahante. Mas maganda din at masarap din sa pakiramdam mga besh mga bay kung yung sarili mong bahay ay may sarili kang ambag na pawis. Hindi biro magpatayo ng bahay. Kailangan ng sakripisyo, kailangan ng paghahanda ng financial dahil sa mamahaling mga materyales. Kaya para makatipid sa labor, tumutulong na rin ako. May experience naman ako sa construction. Yung papa ko ay isang foreman. Pinalaki kami sa construction. Gumagawa siya at nagtatayo ng isang bahay. Bilang panganay sa mga lalaki na magkakapatid, minsan sumasama ako sa kanya at never ko yun ikakahiya kasi dahil sa ganun trabaho, natuto kaming lumaki, na tumayo sa sarili naming paa at natuto kaming mamuhay, natuto kaming kumita ng pera sa malinis na pamamaraan. Natuto din kami na gumawa ng sarili naming bahay, sarili naming pundasyon na sa susunod na henerasyon ng aming pamilya, maikikwento namin ito at magiging kayamanan niyon para sa aming pag-angat dito sa mundo. At nung nakatatlong patong na kami ng kabilang side ng hollow blocks, kinontak ko yung aking mga kapatid para tumulong sa akin. Galing pala sila ng Maynila at laking pasasalamat ko na willing tumulong yung aking mga kapatid na walang bayad, kahit pagkain at snack lang yung maibigay ko sa kanila. Napakasarap sa pakiramdam na ganito yung mga kapatid mo na handang tumulong, handa kang gabayan at handa kang tulungan sa mga pundasyon, sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi biro yung mga ganitong kapatid mga besh mga bay, kasi minsan yung mga magkakapatid, yung mga magkakapamilya, sila yung nagsisiraan at nag-aaway. Sa magkakapatid dapat may mapagbigay, marunong magpakumbaba at marunong umintindi. Dahil ito tandaan natin, kapag nadihado ang buhay natin, mga kapatid ang unang dadamay sa atin. Itong square meter na 8x9 at 3 bintana na standard, isang pintong standard. At sa likod, meron kaming 16 pinto. Meron din itong 2 kwarto. At yung master room dito ay 3x3. At yung para sa guest naman ay 2x3. Meron din akong pinahanda dito na sa kabilang side, meron akong 2x3 na photography studio. At ito talaga yung plano namin na papasok lang ng kalsada. Ayaw namin sa highway kasi bukod sa maingay yung mga sasakyan, delikado din ito sa aming pamilya. At sa mga sasakyan na hindi natin alam kung babangga ba sa bahay natin o hindi. Kaya mas pinili namin yung papasok lang. Yung konti lang yung bahay, yung konti lang yung kapitbahay. Masarap mamuhay kung may sarili tayong bahay. Walang mangingil, walang huhusga. Lahat pwede natin gawin para sa pamilya. Kasi kapag may sarili kang bahay, sarili mong batas para sa pamilya, yung mga anak mo ay mapapalaki mo ng maayos na sangayon sa iyong kagustuhan. Amoy nakbog to ang makarit. Guys, kinaon ni Derek Carabao, Derek Carnin, kinaon ni dinosaur. Ako nang sugarin niya ang karit. Bayaw ho. Parang CR. At syempre sa isang bahay hindi mawawala yung kuryente. At ako bilang marunong mag-install ng kuryente sa bahay, ako na mismo yung gumawa nito. Kasi nung nasa college ako, 3 kurso yung inabot ko. Una kong kurso na kinuha is vocational electrical, kaya natuto ako mag-wiring sa isang bahay. Pangalawa ko kinuha is engineering, kaso sa kasamang palad hindi ko ito natapos dahil sa maraming rason. 2 years lang yung inabot ko dito, pero marami akong natutunan about sa engineering. As civil engineer, natuto ako magplano ng isang bahay, gumawa ng blueprint, gumawa ng AutoCAD
sukad, sukatin ang square meter ng lupa at napakarami pang iba na nagagamit ko na ngayon sa aking sariling bahay. At akong kinuha is yung BSIT. Ito yung last kurso ko na kinuha sa college. Graduate ako ng college pero mas pinili ko maging freelance event photographer at mag-vlog dahil naniniwala ko sa vlogging may nakatagong magandang kinabukasan. Sa vlogging maikikwento mo ang iyong mga karanasan sa buhay. At finally tapos na ang aming bahay. Welcome kayong lahat dito. Wala pa kaming gaanong gamit dahil bago pa lamang ito. Pero ang aming bahay may 2 kwarto, may photography studio na kung saan hindi pa kompleto ang aking gamit pero may pwesto na ito. At dito may kusina kami. Wala pa kaming sariling tubig. Kikiigib pa lang kami. So hindi pa siya totally finish. Kailangan pa ng kisame. At tara mga besh mga bay, salubungin natin yung bagong taon kasama ang mga pagkain na ito. Blessed tayo kasi binigyan tayo ng ganitong grasya ng Panginoon na kung saan kailangan natin pasalamatan araw-araw. Sa kapaitan man o sa kasaganahan, magpasalamat tayo na araw-araw nakakabangon tayo sa higaan. Maganda yung pangangatawan, walang sakit. Hindi naman talaga importante yung mga ganitong handaan. Yung pinaka-importante sa lahat, yung pagmamahalan ng bawat pamilya, yung pag-iintindihan, pag-uunawaan, pagbibigayan. Kasi walang kwenta yung mga bagay na yan kung sa huli puro lang din away. Hindi ako magaling sa tawag ng tanghalan pero magaling ako sa maraming bagay na hindi kaya ng iba dahil ganun yung buhay ng tao. Hindi pwedeng magaling ka sa lahat ng bagay dahil lahat tayo may kainaan na kalakasan ng ibang tao. Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Gumawa tayo ng sariling yapak patungo sa pag-angat. Mahirap harapin ang tagumpay dahil ang kabiyak nito ay mga kaaway pero masarap mamuhay lalo na kapag wala tayong kaaway. Christmas. Ay, Babay. Kinabukasan nga naligo kami dito sa Hiawangan River kasi napakaraming tirang pagkain kaya para maubos ito nagbabad kami ng tubig dito. Grabe ang sarap dito ng tubig, ang lamig, ang fresh, tsaka nakakawala ng stress. Marami din yung mga naliligo dito mga besh mga bay. Hindi ko akalain na first time ko kasi nakapunta dito, hindi ko akalain na ganito pala kaganda dito. Ang linaw, ang sarap ng tubig, ang lamig, sobrang nakakawala ng stress at maubos talaga yung pagkain nyo dito. Kung gusto nyo pumunta dito, kung maulan wag na kayong pupunta dito kasi mahanglas, clayy yung dadaanan ninyo. Huwag ninyo ipapasok yung motor ninyo doon na lang sa kalsada kasi baka masira lang, ma-slide kayo, mabasagan kayo ng kaya mag-crack yung motor ninyo dahil sa mahanglas. Pero kung kaya ninyo, expert kayo sa mga clayy, mga slippery na mga lugar, go ahead. Papasok to. Siguro mga mahigit 500 meter yung lalakarin ninyo before the river from the kalsada. Ayan. Taga din ka mo? Sirab, di na natagami. Shoutout ang mama, warek magsarin. Basta sabtang ka na yan ha. Taga din ka mo, taga din. Nagatulog na kami. Tanawan. Tungog, tanawan, hindi nga din nalagi ka mo. Rayo. Amoy niya. Sorry. Shoutout. Nagsarit ka mo, nagsarit. Hey! At sa aking pagtatapos, gusto ko lamang pasalamatan yung mga taong naging bahagi ng aking biyahe noong 2025. Napakasaya ko at napakasarap sa pakiramdam na naging part kayo ng biyahe ko. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!